Isang nakatiklop na piraso ng papel, gusot, marumi at naglalaman ng isang lihim na kayang magpabagsak sa isang imperyo ng kasamaan o maging dahilan ng kamatayan ng isang bata. Magandang araw sa inyong lahat. Sa libu-libong kwentong nalilikha sa bawat sulok ng magulong kamay nilaan, may mga kwentong hindi isinisigaw, bagkus ay ibinubulong lamang sa hangin. Mga kwentong isinulat sa takot, binasa sa pag-asa at tinapos sa pamamagitan ng katapangan. Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hindi tungkol sa isang malaking operasyon ng pulisya na pinagplanuhan ng maraming buwan. Ito ay kwento tungkol sa isang desisyon. Isang desisyon ng isang batang kalye na isugal ang kanyang buhay sa ilang salitang isinulat sa kapirasong papel at ang desisyon ng isang ordinaryong mamamayan na huwag itong baliwalain. Sasamahan natin ang isang batang babae na ninakaw mula sa kanyang paraiso sa probinsya at itinapon sa impyerno ng lansangan. Susundan natin ang bawat hakbang niya sa mundong puno ng panganib kung saan ang bawat sampagitan na kanyang ibinebenta ay may katumbas na luha at ang bawat pisong kanyang kinikita ay may kapalit na parusa. Paano nga ba ang isang maliit na sulat kamay na halos hindi mabasa ay naging susi upang buksan ang pinto ng isang bodega ng mga ninakaw na pangarap? Ating tutuklasin ang isang salaysay ng pagtataksil, kalupitan at ang di matatawarang kapangyarihan ng isang simpleng kabutihang loob na nagbigay liwanag sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ng 5 bata. Ito ang kwento ni Jelay, ni Manuel at ng isang piraso ng papel na nagbago sa lahat. Taong 2013, ang Taft Avenue ay isang ilog ng sasakyan at tao, isang ugat na bumubuhay sa puso ng Maynila. Sa ilalim ng nagbabagang araw, ang tunog ng mga busina, ang ugong ng tren ng LRT at ang sigawan ng mga nagtitinda ay nagsasama-sama sa isang nakabibinging musika ng syudad. Para sa marami, ang tanawing ito ay pangkaraniwan na lamang. Ngunit sa pagitan ng mga humaharurot na jeep at mga magagarang kotse, may isang mundong umiiral na pilit na hindi pinapansin ng karamihan, ang mundo ng mga batang kalye. Sila ang mga multo ng lansangan, sunog ang balat, marurumi ang mga paa, bitbit ang kanilang paninda, bungkos ng sampagita, mga kandila o isang latang walang laman na nagsisilbing alkansya para sa limos. Kinakatok nila ang mga bintana, umaasang mapagbuksan, ngunit madalas, ang tanging natatanggap nila ay isang iling o isang blangkong tingin. Ang bawat araw para sa kanila ay isang walang katapusang paglalakbay sa panganib, isang kalbaryo na kanilang binabata ng walang palahaw, walang reklamo. Sa gitna ng magulong tanawing ito, naroon si Jelay Fontanilla, 13 taong gulang. Kung titignan mo siya, isa lamang siya sa kanila, payat ang katawan, nakayapak, at may mga matang mapungay na tila ba nakita na ang lahat ng pait ng mundo. Ngunit hindi tulad ng iba, si Jelay ay veterano na sa giyerang ito. 3 taon na niyang kabisado ang bawat eskinita, ang bawat pasikot-sikot ng Taft. Galing siya sa isang lugar na malayong-malayo sa kinaroroonan niya ngayon. Isang paraiso ng luntiang bukirin at sariwang hangin sa Zamboanga del Sur. Sa likod ng kanyang tahimik na anyo ay isang kwentong masalimuot, isang bangungot na nagsimula noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Isang hapon iyon sa Zamboanga, naglalakad siyang mag-isa pauwi mula sa paaralan. Ang daan ay pamilyar, ang hangin ay payapa, bigla isang babae ang lumapit sa kanya. Ngumiti ito, isang nangiting mapagkalinga. Nasa ospital ang nanay mo, sabi ng babae, pinapasundukan niya sa akin. Sa murang isipan ni Jelay, walang puwang ang pagdududa. Ang pag-aalala para sa ina ang nanaig. Sumama siya. Isinakay siya sa isang puting van. Sa loob, ang ngiti ng babae ay unti-unting naglaho. May naamoy siyang matapang na chemical mula sa isang panyo at ang kanyang mga mata ay bumigat. Ang sumunod na alaala niya ay kadiliman. Nagising si Jelay sa mahinang pag-ugoy at sa amoy ng maalat na hangin. Nasa isang barko siya kasama ang iba pang mga batang tulad niya na tulala at takot. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Pagdaong nila, isang halimaw na bakal at semento ang sumalubong sa kanila. Ang Maynila, dinala sila hindi sa isang tahanan kundi sa isang kulungan. Isang luma at abandonadong warehouse sa isang sulok ng syudad. Ang lugar ay amoy kalawang at nabubulok na kahoy. Doon, sinalubong sila ng babaeng dumukot sa kanya, ang babaeng kikilalanin nilang lahat bilang si Mama Ninette. Siya ang reyna ng impyernong ito. Sa loob ng warehouse, ang mga bata ay hindi mga bata. Sila ay mga ari-arian, mga kasangkapan para sa isang sindikato. Bawat isa ay binigyan ng teritoryo, divisoria, blumentry,
Street Recto Taft. Ang kanilang misyon, magbenta ng sampagita at kandila at kasabay nito manlimos. Ang bawat sentimong kanilang kikitain ay hindi para sa kanila. Pagsapit ng gabi, isang itim na van na may tinted na bintana ang susundo sa kanila. Pabalik sa warehouse, ang kanilang mga kinita ay bibilangin isa-isa. Ang hindi makakaabot sa quota ay haharap sa parusa. Isang silid sa pinakaloob ng warehouse ang nagsisilbing Bartolina. Masikip, madilim, walang bentilasyon at amoy ihi. Dito madalas dalhin ang mga batang pasaway. Isa sa kanila si Dodong, 7 taong gulang. Bago pa lamang siya at ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay sa hirap, sa init, sa pagmamakaawa. Isang gabi nasaksihan ni Jelay ang isang eksenang habambuhay na magmamarka sa kanyang isipan. Wala ni isang pisong naiuwi si Dodong. Kinuha ni Mama Ninette ang isang makapal na sinturong katad. Ang tunog ng bawat paghampas nito sa maliit na katawan ni Dodong ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang palahaw ng bata, ang kanyang mga hikbi na tumagal hanggang magdamag ay naging isang malagim na lulabay para sa ibang mga bata. Sa gabing yon, naintindihan ni Jelay na sa lugar na ito ang pagiging bata ay isang kasalanan. Si Mama Ninette ang batas. Siya ang naghahati ng pagkain. Madalas ay isang platong kanin na may sabaw na walang lasa. Siya ang nagsusuri ng kita at siya rin ang pumipili sa mga batang espesyal, yung mga mas matatanda at mas malalakas na gagamitin sa mas delikadong trabaho na hindi na kailanman ikinuwento pa ni Jelay. Sa loob ng 3 taon, nakita ni Jelay ang pagdating at pag-alis ng maraming bata. Ang ilan ay tumatakas ngunit nahuhuli rin. Ang iba ay bigla na lang naglalaho. Ang warehouse ay isang pabrika ng mga sirang kaluluwa at si Mama Ninette ang walang awang tagapamahala. Kinuha sa kanya ang karapatang mag-aral, maglaro at mangarap. Ngunit may isang bagay na hindi nila nakuha kay Jelay, ang pag-asa. Sa bawat gabi, habang nakahiga sa isang maruming karton, lihim niyang pinapangarap ang kanyang ina, ang kanilang maliit na kubo sa Zamboanga at ang buhay na ninakaw sa kanya. Ang pag-asang yon gaano man kaliit ang nagpanatili sa kanya na buo. At sa paglipas ng panahon, ang pag-asang yon ay magiging isang plano. Agosto 2013, isang gabi, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog sa saliw ng mga hilik at mahinang pag-iyak, si Jelay ay gising. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa isang butas sa yero, nag-isip siya ng isang desperadong plano. Walang kasiguraduhan. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng mas matinding parusa o baka mas malala pa, ngunit ang manatili ay tiyak na kamatayan. Isang mabagal at masakit na pagkamatay ng kanyang kaluluwa. Siya ang pinakamatanda sa grupo at siya lamang ang marunong sumulat at bumasa kahit paunti-unti. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel na napulot niya sa kalye at isang pudpod na lapis na itinago niya. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang mga salitang magtatakda ng kanyang kapalaran. Sa kabilang banda ng kwento, sa isang maliit na karinderya malapit sa UN Avenue, may isang lalaking regular na kumakain. Siya si Manuel Castañeda, 26 na taong gulang. Simple ang kanyang buhay. Hindi siya mayaman, hindi rin nakatapos ng pag-aaral, ngunit sa kanyang dibdib ay may pusong, may malasakit sa kapwa. Ang buhay sa lansangan ay hindi bago sa kanya. Minsan na rin siyang naging palaboy kasama ang kanyang pamilya. Marahil ito ang dahilan kung bakit meron siyang espesyal na puwang sa puso para sa mga batang tulad niya noon. Isa sa mga madalas niyang nakikita sa labas ng karinderya ay si Jelay. Napansin niya ito dahil iba ito sa karamihan. Hindi ito mapilit, hindi makulit. Madalas ay nakatayo lamang ito sa isang tabi, tahimik na nagmamasid at naghihintay na may mag-abot ng limos. Madalas inaabutan siya ni Manuel ng ilang barya o kaya'y tirang pagkain. Ang isinusukli lamang ng bata ay isang tango at isang halos hindi marinig na salamat. May kakaibang lungkot sa mga mata ni Jelay na bumabagabag kay Manuel, ngunit tulad ng marami ipinagkikibit balikat na lamang niya ito bilang isa sa mga malungkot na katotohanan ng buhay sa syudad. Isang dapit hapon, habang abala ang lahat, lumapit si Jelay kay Manuel. Gaya ng dati, iniabot ni Manuel ang ilang barya. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang nangyari. Habang isinasara niya ang kanyang palad, may naramdaman siyang isang bagay na isiniksik doon si Jelay. Isang maliit at nakaluping papel. Ang kilos ay mabilis, tago at puno ng kaba. Bago pa man makapagsalita si Manuel, mabilis nang tumalikod si Jelay at naglakad palayo na wala sa karamihan. Tumingin si
si Manuel sa paligid. May napansin siyang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, matamang nakamasid sa direksyon ni Helay. Naintindihan niya noon na may mga matang nagbabantay. Nagtago si Manuel sa isang sulok at maingat na binuksan ang papel. Ang pagkakasulat ay hindi pantay, tila isinulat ng isang batang nanginginig. Ngunit ang mensahe ay malinaw at tumusok sa kanyang puso. Tulungan niyo po kami, kinukulong kami sa warehouse, 5 kaming bata. Tumigil ang mundo ni Manuel. Hindi na ito isang simpleng kaso ng paglilimos. Ito ay isang sigaw ng saklolo. Nang lumingon siya ulit, wala na si Jelay. Sa sandaling iyon, batid ni Manuel na ang kapirasong papel na hawak niya ay hindi lamang isang sulat. Ito ay isang responsibilidad. Ang bigat nito ay higit pa sa anumang bakal na nabuhat na niya. Ang batang nag-abot sa kanya nito ay hindi lamang humihingi ng tulong, ipinagkakatiwala nito sa kanya ang kanyang buhay. Kinabukasan, bumalik si Manuel sa parehong lugar, umaasang makikita si Jelay, ngunit ibang bata na ang naroon. Nagtanong-tanong siya ng palihim, ngunit walang nakakakilala sa pangalang Jelay. Nakaramdam siya ng panganib. Ang presensya ng mga taong nagmamanman ay tila mas tumindi. Alam niyang hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa. Dala ang kapirasong papel, nagpa siyang humingi ng tulong. Pumunta siya sa pinakamalapit na barangay hall. Sa una tila hindi siya gaanong pinansin, ngunit sa kanyang pagpupumilit at sa sinseridad ng kanyang salaysay, agad siyang inirefer sa Women and Children's Protection Desk, WCPD, ng Manila Police District. Sa himpilan ng pulisya, ipinakita ni Manuel ang sulat. Dito nagsimula ang isang masusing proseso. Ang kapirasong papel na iyon ay naging mitya ng isang malawakang operasyon. Agad na binuo ang isang special task force. Nagsimula ang pagmamanman. Sa loob ng ilang linggo, ang mga operatiba ay nagpanggap ng mga street sweeper, mga tindero ng sigarilyo at mga ordinaryong sibilyan. Sinundan nila ang bawat kilos ng mga batang nagbebenta ng sampagita sa iba't ibang lugar. Taft, Recto, Blumentritt, unti-unti isang pattern ang nabuo. Isang itim na van na may tinted na bintana ang regular na naghahatid sa mga bata tuwing alas 4:30 ng umaga at sumusundo tuwing alas 9 ng gabi. Ang pick-up point ay laging sa isang madilim na eskinita malayo sa mata ng publiko. Ang bawat piraso ng impormasyon ay maingat na itinatala, bumubuo sa isang mapa na magtuturo sa kanila sa kuta ng sindikato. Habang ang lambat ng batas ay dahan-dahang isinasara sa loob ng warehouse, ang sitwasyon ay lalong lumalala. Ang sa pag-asa ni Jelay ay unti-unting nauupo sa bawat araw na lumilipas na walang tulong na dumarating. Ang isa sa mga kasama niya, isang 9 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Maya, ay nagkasakit. Mataas ang lagnat nito at nagdedeliryo. Ang kanyang mga labi ay tuyo at ang kanyang mga mata ay halos pikit na. Ilang araw na siyang hindi pinapalabas para manlimos, ngunit sa halip na dalhin sa ospital, hinayaan lang siyang nakahiga sa isang sulok ng maruming sahig. Para sa sindikato, si Maya ay isang sirang gamit na lamang, ngunit para kay Jelay, si Maya ay isang buhay na kailangang isalba. Sa bawat pag-ubo at pag-ungol ni Maya, lalong tumitindi ang panalangin ni Jelay. Ang sulat na ipinadala niya ay hindi na lamang para sa kalayaan, ito na ay para sa kaligtasan ng isang buhay. 2 linggo matapos isumite ni Manuel ang sulat, handa na ang lahat. Sa isang maliit na silid sa loob ng police district, nakalatag ang isang malaking mapa ng Maynila. Ang bawat ruta ng itim na van ay may pulang marka. Ang lokasyon ng warehouse na natukoy sa pamamagitan ng walang humpay na pagmamanman ay nakabilog. Ang operasyon na tinawag na Oplan Sampaguita ay pinagplanuhan hanggang sa pinakamaliit na detalye, kasama sa pulong ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, mga miyembro ng WCPD at ang Special Task Force. Ang misyon ay malinaw: iligtas ang mga bata at durugin ang sindikato. Setyembre 2003, alas 2 ng madaling araw. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tahimik na paggalaw ng mga police mobile. Huminto sila ilang kanto mula sa target na warehouse. Ang koponan ay nahati sa 3. Sa harap ng warehouse, 2 pulis na nakasibilyan ang nagkunwaring lasing. Nagsisigawan sila at nagtutulakan, isang perpektong diversion para makuha ang atensyon ng 2 bantay sa labas. Habang ang mga bantay ay abala sa panonood sa mga lasing, ang 2 team ng operatiba ay sabay-sabay na pumasok mula sa likod at gilid ng gusali, mga lugar na natukoy na bilang mga blind spot. Wala pang 5 minuto, ang buong pasilidad ay nasa kontrol na ng mga autoridad. Nagkaroon ng kaunting putukan nang sinubukang manlaban ng ilang tauhan ng sindikato, ngunit mabilis silang napasuko. 2 sa kanila ang tinamaan ng bala sa binti, hindi malubhang ngunit sapat na para hindi na makapalag. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang tumakas ni Mama ni
Ninette. Nagtago siya sa isang maliit na silid sa likuran sa ilalim ng tumpok ng mga basahan, ngunit hindi siya nakalusot. Isang operatiba ang nakakita sa kanya at walang seremonyang kinaladkad palabas. Ang reyna ng impyerno ay nahuli na. Nang bumukas ang mga ilaw, tumambad sa mga rescuer ang isang nakapanlulumong tanawin, mga batang nakasiksikan sa sahig, ang kanilang mga mata ay pinaghalong takot at pagkalito. Nakita nila si Jelay, yakap-yakap si Maya na nanginginig pa rin sa lagnat. Isa-isa silang inilabas mula sa madilim na bodega at isinakay sa mga rescue vehicle. Sa kanilang paglabas, nasilayan nila ang pagsikat ng araw, isang pangakong matagal na nilang hindi nakikita. Habang ang mga bata ay dinadala sa kaligtasan, ang mga miyembro ng sindikato kasama si Mama Ninette ay pinoposas at isinasakay sa hiwalay na sasakyan. Ang kanilang imperyo ay bumagsak na. Ang mga bata ay dinala sa isang child protection center sa Quezon City. Doon sinalubong sila ng mga doktor, social worker at mga voluntaryo. Si Maya ay agad na binigyan ng atensyong medikal. Bawat bata ay binigyan ng mainit na pagkain, malilinis na damit at isang malambot at komportableng higaan. Para sa kanila, ito ay isang luho na matagal na nilang kinalimutan. Marami sa kanila ang hindi na maalala ang kanilang buong pangalan o kung saan sila nanggaling. Ang trauma ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang isipan. Ngunit sa tulong ni Jelay na naging pangunahing saksi, unti-unting nabuo ang puzzle. Isa-isa niyang ipinakilala ang kanyang mga kasama, ikinuwento ang kanilang mga pinagdaanan at ibinigay ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol sa operasyon ng sindikato. Lumabas na ang galamay ng grupo ay umaabot mula Zamboanga hanggang Iloilo, mula Cebu hanggang Northern Mindanao. Nagsimula ang mahabang proseso ng paghahanap sa kanilang mga pamilya gamit ang interagency coordination, tinunton ng mga autoridad ang bawat probinsya. Si Jelay ang isa sa mga unang naiuwi. Isang social worker ang sumama sa kanya pabalik sa Zamboanga del Sur, sa gitna ng isang bukirin sa isang maliit na kubo na gawa sa nipa at kawayan, naghihintay ang kanyang inang si Felicidad Fontanilla. Sa loob ng 3 taon, hindi ito tumigil sa paghahanap, sa pagdarasal. Nang makita niya si Jelay na bumababa mula sa sasakyan, napaluhod si Felicidad sa lupa. Ang kanilang pagtatagpo ay isang eksenang puno ng luha, ng yakap na tila ba ayaw ng bumitaw at ng pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng mga salita. Ang batang nawala ay nakabalik na, samantala sa Maynila umusad ang kaso. Si Mama Ninette at 2 pang leader ng sindikato ay kinasuhan ng multiple counts of child trafficking, illegal detention, physical abuse at exploitation. Sa investigasyon, lumitaw na may koneksyon ang sindikato sa ilang tiwaling opisyal. Isang tauhan ng lokal na pamahalaan ang inaresto matapos mapatunayang nagbibigay siya ng proteksyon sa warehouse kapalit ng buwan ng padulas. Sa loob ng korte, isa-isang inilahad ang mga ebidensya, ang mga testimonya ng mga bata, ang mga video mula sa raid, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang orihinal na sulat ni Jelay sa kapirasong papel na ngayon ay nakalagay na sa isang evidence bag. Inimbitahan si Manuel Castañeda sa ilang pagdinig. Hindi siya humingi ng anumang pagkilala, sapat na sa kanya na makita na ang hustisya ay unti-unting nakakamit. 1 taon matapos ang ilang sesyon ng paglilitis, ibinaba ang hatol. Si Mama Ninette ay napatunayang guilty at sinentensyahan ng life imprisonment habang buhay na pagkakakulong. Kasama niyang nahatulan ang 2 pang leader at ang sangkot na opisyal ng barangay. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay dumating. Sa Zamboanga del Sur, bumalik si Jelay sa pag-aaral. Unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang buhay. Ang mga alaala ng warehouse ay mananatili, mga peklat na hindi na mabubura. Ngunit ngayon malaya na siyang tumakbo sa ilalim ng araw, malayang mangarap ng walang takot at malayang maging bata muli. Ang ibang mga bata ay nanatili sa pangangalaga ng DSWD habang ang iba ay matagumpay ding naibalik sa kanilang mga pamilya. Bawat isa ay may sariling kwento ng paghilom. Sa Maynila, bumalik si Manuel Castañeda sa kanyang simpleng buhay sa karinderya sa UN Avenue. Patuloy siyang namuhay ng tahimik, isang ordinaryong tao sa paningin ng marami. Ngunit para kay Jelay at sa 4 pang batang kanyang tinulungan, si Manuel ay isang bayani. Hindi niya kailangang magbuwis ng buhay o gumawa ng isang dakilang sakripisyo. Ang tanging ginawa niya ay ang piliing huwag maging manhid. Sa isang simpleng pagtanggap at pagbibigay halaga sa isang kapirasong papel, pinatunayan niya na ang pinakamalaking pagbabago ay madalas na nagsisimula sa pinakamaliit na gawa ng kabutihan. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo, kung minsan ang kailangan lang nating gawin ay makinig sa mga bulong ng mga nangangailangan, dahil baka sa isang bulong na iyon nakasalalay ang kaligtasan ng isang buhay.